Binigyang diin ng NTF-ELCAC na sila ay namuhunan ng tiwala sa dalawang kabataan na unang nagpahayag ng pagsuko. Ngunit kalaunan ay nilinlang lang palang pamahalaan. Ito ang binigyang punto ni NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres sa isang virtual forum araw ng Miyerkules kaugnay sa insidente ng pagbaliktad sa pamahalaan ng dalawang kabataang rebelde na sina Jonila Castro at Jed Tamano. Paliwanag pa ng Executive Director ng NTF-ELCAC, pinagkatiwalaan nila sina Jed at Jonila sa pag-aakalang seryoso ang mga ito na magbalik loob sa pamahalaan. Aminado rin ang opisyal na iniisip rin nila na maaring mayroong hindi magandang mangyari, ngunit isinaalang-alang pa rin nila ang ipinapakitang galaw ng mga nagbabalik loob. Despite our vast resources, bakit hindi natin na-check kaagad yung possibility na yun? There is always that possibility, naiisip pa rin natin yan. But we really weighed heavier dun sa pinapakita nilang galaw nila. Dagdag pa ni Undersecretary Torres na ginawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito na bigyan ng pagkakataon na magbagong buhay ang mga rebelde. We were we were just so happy that another two kabataans have decided to go back to the folds of the law. So we trusted their actions, their words, and I think in general that is how a government should be. No, and us, especially at the NTF-ELCAC, we would like to take your word for it, no, kung ano yung dinadala mo sa amin. Dahil sa pangyayari, sinabi ni Undersecretary Torres na magkakaroon ng pagbabago sa kanilang pagproseso sa mga nais na magbalik loob sa pamahalaan, lalo na sa pagpresenta sa mga nagbalik loob sa publiko. Well, definitely magkakaroon ng effect 'yan sa ating pagpoproseso sa kanila, especially in making decisions sa presentation sa public, no? Although the trust would still be there, but we just have to learn, of course, from this experience, no? Sa kabila ng hindi magandang naganap, sinabi ni Yusek Torres na hindi magbabago ang kanilang pagtrato sa mga nais na magbalik loob sa pamahalaan. Tayo nananawagan sa mga nakikinig sa atin ngayon na hindi po magbabago yung pagtrato natin sa mga natin na gustong manumbalik sa mainstream society, no? The program will be as strong and as effective as it has been for the past several years. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Almar Forzuelo, SMNI News.